Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLV. Oras ngunyan na mga tugang igwara kita ni Inda. 7 minutos makalis na po, ana alas 9 nin pagkaaga. Ang Syudadano. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos. Saldaw po kita ngunyan kan Miyerkules sa Pizza Otso na po kan bulan kan Mayo 2024. Yaon po dyan kay baran niya to sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang ako po si Pitik Junel Cuba. Kitaan mag-iiripan ang digdi sa programang Syudadano sa pangaran po ni SM Bibot Calleja. May official lang pong kalakawan na sa moyang manager and igwa manin inaasikaso ngunyan si Mama Sheila. Kaya kita po temporaryong mag-iirbanan digdi po sa laog kan programang Syudadano. So maray na aga po sa Indogabos mga tugang. Siyempre, yaon man dyan kay bananta sa luwasan na pagpaabot po ng mga impormasyon kada sa tuya pong mga pagiriba. Padagos po pagkasabagong amay nin pagkaaga, padagos na po sa pagrekorida, tangani pong makakuanin na mga preskong impormasyon na maihahatod po sa tuya pong mga kababayan na mga tugang. Duman po sa tuyang mga paraan tabay maray na aga po sa Indo. Bueno, mga tugang, mainit na marinaan kamugtakan ka na panahon na mga tugang. Mainit na marinaan na kamugtakan ka na panahon siring ka na init na namamatian dyan po sa may lugar. Dyan sa may lugar nasulong old dumping site. Siyempre, digdi mga tugang pag nasuluan na dumping site, mainit yan. Grabe si pag-arab-adab kayan. So, mainit na maray kamugtakan dyan. Kumusta niya to itong mga kababayan ta dyan sa lugar na iyan sinambit ng old dumping site. May mga tugang kita dyan na kadakul and rayaon dyan na mga tugang sa lugar na yan. Bueno, mga tugang, sa tuyang mga impormasyon, digdi po sa laog na programa, duman sa mga kababayan ta, digdi po mga tugang, and National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisagan nagpaayag na iniyo pong pahayag niya na dakulang bagay iniyo pong Executive Order 59 sa pagpapakaraykan mga infrastructure sector digdi po sa laog na Pilipinas na nakapalapan po duman sa pinag-aapod na Philippine Development Plan na 2023 at 2028 mga tugang. Ini kaya hobeto kada sambit ng kasuguan na mas pang maparikas ang pagpapasunod po kan mga infrastructure flagship project sa tuya pong gobyerno. Digdi po si President Bongbong Marcos mga tugang di nagpapabaya sa pagtao, pagresolver mga problema sa lado po EMPRA, mga patinampo o kung ano pang mga project na kinakaipuan sa tuyang mga kababayan. Siyempre, nanginginot dyan ang tinampo. Mga paharong mga tugang kung magigirumduman mo, yaon dyan
and pabay program ng Pangulo. Katabang-tabang dyan ang gobyerno provincial kan na Camarines Sur. So may executive order na pinagpaluwas ining 59 na mga tugang. Tanganing digdi po maparikas na pagpapasunod kan mga pinag-aapod na infrastructure flagship project kan sa tuya pong gobyerno. Sana dai ini maaluanin na korupsyon. Sana mayo nin mga kontrobersiya na mangyari digdi. Arog kadtong nagluwas na surat mga tugang ni BP Lini Robredo, nakadakol nin mga sinasabing subuot irregularidad. Kabali si pabidding, si SOP sa mga proyekto. Sana mayo pong maarog kayo na magluwas digdi po sa dalaga na ini. Ano po? Ang presidente una sana sa pag assist sa pagtao ni na suporta mga tugang sa satuyang mga kababayan na pag-abot po sa infra project. Kaipuan bagayan, ang mga infrastructure project kaipuan yan. Lalong-lalo na iniyo po ang inot na minataon na dalan tangani po nga magtalubuan sa tuyang ekonomiya. Iyo baga, ano po, takon ang sarong lugar, sarong probinsya, sarong riyon, sarong banwaan o syudad, mga tugang, digdi maluya ang infrastructure, maluya ang tinampo, mayong maray na idadara nin pagtalubo kan na ekonomiya. Paano mo man may inkaminar and mga negosyante, mga tugang, na mag-invest kan sa indang mga negosyo kung ang mga sinasabi na tinampo dyan sa imong lugar, maluya. Maluya sa imong mga tinampo. Mayong magugusto kayan na sarong negosyante na magbugta ka na sa iyang negosyo. Taan na hanap po ka na mga negosyante, mga tugang, iyo po na may maray na infrastructure, may maray na dalan o tinampo na pwedeng makalaog an anuman klase nin bihikulo, mga tugang. So iyan ang numero 1 na hanap po kan sarong negosyante na mabugtak po kan sa iyang negosyo sa sarong banwaan. Tamayo po nin negosyante na mga ngahas na ikaagan sa iyang negosyo kunda dyan mismo sa lugar na iyan, dahil nakakalaogan na mga bihikulo inot na inot, maluyaan na tinampo. So, ang hanap ka na negosyante sa pagbugtak ka na sa iyang negosyo, itong ang gabos na transportasyon nakakalaog, mga tugang. Tanganing ito man ng mga buyer o ito mga konsumidor makaabot man duman sa lugar. Kaya iyon ni anda target kaniyo pong executive order na ini na 59 na pigya paluwas po kan opisina ni President Bongbong Marcos pakarayon tanakasalalay sa mga infra project, mga tugang, and pag-asenso kanda ekonomiya kanda sa tung lugar kan sarong lugar. Kaya digdi po baga sa parte mismo kung hilingon mo example kayan digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, mga tugang, si Governor Luigi Villafuerte, si Congressman Elry Villafuerte and Congressman Migs Villafuerte, sige ang pagibo kadtong mga pinag-aapod niya itong mga diversion road na makunik mas pasil na mga tugang na makaagi ang mga bihikulo. So sige ang pagibo kayan maski nga ni duman sa mga lake baga, kung tutuuson mo hararayo ni ng mga lugar ginigibuan pagiraray ni na paagi tanganing mapadalian na pagtransportar, mga tugang kanda mga produkto dyan po sa lugar na iyan.
Duman sa mga lake. Ta syempre yan mga yaon dyan sa may riverside, sa may danaw, araw kan na buhi, araw kan na bato, nasurumpay sa parte kan na baaw, madali na makaabot ang na negosyante. So si mga negosyante, si mga negosyo na yaon dyan sa lugar mga tugang, madali pong abuton kan mga konsumidor, and madali man na naitatransportar si mga ani na mga sira, ani niyan mga paroy o kung ano man na produksyon sa lado kan na agrikultura. So saro yan, pagkatapos yaon pa dyan na mga tugang itong pag-angat kan na turismo. Tailingon mo, siyempre sa iba niya itong mga kababayan na yaon dyan sa ibang lugar, mapasyar dyan sa may buwi, mapasyar sa bato, hilingon ang danaw. So, dakol nin mga turista anda maabot. Iyo man, ining sinasabi niya itong pasakaw Balatan Coastal Road. Saro pa yan na mga tugang kung hilingon mo. So, turista, negosyo, pwedeng magbugtak nin mga hotel dyan sa lugar, asin iba pa. Malanganit dyan sa may lugar ka na pasakaw, kung hilingon mo, igwa na po nin mga pinag-aapod na mga gasoline station duman po sa mga lugar kana Coastal Road. So, dakulang bagay po ini, mga tugang, ini yung pong infrastructure flagship kada gobyerno na mas lalong mapadali. Bako lang yan digdi sa satuya, mga tugang. Ining aeroporto, anda airport mga tugang iyan na saro yan sa pagpapaiwas kan airport, sa pagkonstruer kani, saro yan sa madara ni na oportunidad. Sa parte mismo kan sarong lugar. Kaya iyan ang mga tinututukan kanda sa tuya pong gobyerno, national man and local, tanganing digdi po makakontribuer nin mga oportunidad sa lado kan negosyo, turismo, sa lado po mga tugang kan na ekonomiya, maiangat ana sarong lugar. Kaya dyan nakatutok mga tugang afuera kan mga pabahay program na talagang saro po ini mga tugang sa kaipuan kana sa tuya pong mga kababayan. So dyan po may hiling na harus nakakonsentrar po sa tuya po nga gobyerno digdi po sa mga araw kaning mga bagay. Iyon ni mga tugang needs, iyon ni makakabangon sa tuya po sa parte mismo kanda Pilipinas. Sumakakain kami narkadigdi mga tugang na iba pa na mga dayuan na mga negosyante. Bako lang itong mga dati na nag-e-invest mga negosyo, mga lokal, digdi po sa Pilipinas, mga tugang. Kundi maging itong mga yaon sa luwas na mga negosyante, kun maray po ang dalagan kan infrastruktura, digdi po sa satuyang lugar mga tugang, sinda mismo maiingganyo man na magbugtak kana sa indang mga business digdi po sa satuyang lugar. Taan mga negosyante, kung hilingon mo yan, nagsusurvey man iyan, iyo baga partner, nagsusurvey yan, anong iyan, kumusta man yan na lugar na iyan, maray daw ngayon dyan tinampo, okay man daw ngayon dyan, makalaog daw ngayon dyan, ngayon transportasyon dyan, okay man, mahayo ngayon na problema. So, iyan na mga tugang, pinag-susurvey man yan kana mga negosyante bago sinda nabugtak kana sa inda pong mga negosyo. Kung magayon ang dalagan kan infrastruktura, implementation kanda infrastructure sa sarong lugar, ang tinampo magayon surumpayan, maski sa in ka agi, pwede ka makaabot duman sa sarong lugar, may inganyo. May inganyo mga tugang sarong negosyante na magbugtakan na sa indang negosyo. Pero kung palpakan na mga dalagan, kanda mga tinampo ay mayo. O digdi sa
sa tuyang lugar, mga tugang, kadakol sa probinsya kan Camarines Sur, haros kunilingon mo surumpayan na mga tinampo na pinaggigibo po kan na gobyerno provincial tanganing mapadalian na biyahe. Makakatabang pa yan sa dalagan kan na bulos kan na trapiko digdi po sa satuyang lugar. Kaya napapanahon siguro, tama lang, na tawanan ni na atensyon. Iniyo po nga nasambit na nga bagay. Tamaski ang National Economic Development Authority nagtutubod na makakatabang iniyo pong Executive Order number 59 mga tugang mapadapit man po naman sa mga flagship infrastructure project kan sa tuya pong gobyerno digdi po sa satuyang nasyon. Sana na mga tugang duman sa mga kababayan ta kung igwan ng mga proyekto na dahil na pagpara kontrahon o kung dahil man dahil na mga tugang pagpara kuanan na kung ano-ano pang mga SOP dahil na pagkuanan mga SOP mga tugang asin dahil na magkaigwanin na korupsyon saka kung ipinagpadarayan na yan na kwartang iyan ali sa gobyerno nasyonal mga tugang ang nagtao kaya na politiko man o ano ang nagtao kaya na sana kung ipapaabot ang bidding itong turol-tulan na bidding so turol-tulan na bidding mayo po ninda duman na iniit sa puwera na ngaya mili mayo sa listahan dahil na kaibanan pwedeng makibid dahil na pwedeng makakuha na mga papilis requirements pag-abot po sa bidding process and sana sa mga paaging iyan na mga tugang mayo na mangyari na pinapaboran sana itong sarong persona mayo na kinakaputan inaalagaan na kontratista diyan na nagiging malasado na daralagan ka na proyekto mga tugang kung igwa po na politiko na nag-aalaga kontratista. Pag mayo pa lang sa lista, mayo na. Pagkatapos, sobra-sobrapan SOP, mas dakol pa mga tugang, napig kukuaki sa duman sa DPWH. Pero mo yan, mas dakol pa na kinukuha. Iyan na mga tugang, dahil maasinso, sarong lugar, kung arog po kayan dalagan. Kung digdi po ang iniisip ka na sarong leader, itong makukuha niya, bako itong maidadara niya sa tao. Dapat ang isipon mo, kung ikaw leader, ang isipon mo, kung ano ang maidadara mo sa tao, bako kung ano ang makukuha mo, kung ano ang malaog sa imong bulsa. Yan na makanus dyan, mga tugang, kadakol-dakol nin mga pinag-aapod na infrastructure project. Nasasayang po ang kwarta kan na gobyerno. Ang gobyerno, yaon na sana. Ang national government, yaon sa pagsuporta. Tangani pong makadara nin mga proyekto sa sarong lugar. Daiman aram kan na national government kung ano ang nangyayari sa sarong lugar. Ang nag-aaram kaya na mga tugang mga opisyalis sa pag-implementar. Kung arog ka ni, gwanan nin darakulang SOP, nakukuha, sige nahagad nin lagay, pagdai kabali duman sa mga listahan kan kontratista, nakaput-kaput ninda, dai itataw na proyekto. Ibibiding sagin-sagin man sa napalan. Mapaapod-apod nin ngaya, mapaapod kita, kan pinag-aapod na notice information, notice to bid, kan sarong proyekto. Iniyo po ngaya, kantidad kani 500 million pesos. Si mga kontratista man ng mga legal, mga tugang, may mga lisensya, mabid
O ito pala na mayo sa kaput kan na lokal na gobyerno. And pangaran kadtong mga kontratista hahanapanin paagi tanganing ma-reject dahil makapagpartisipar sa bidding. Mapaluwas ngayon notice, information notice to bid. O ito pala haman na. Haman na mga tugang bidding ipapasa na sana. Itatao na sana duman sa sarong persona. Ikangayaan ng gana. Pagkatapos, anong nga tayo itatao pa sa iba? Anong nga tayo itatao pa sa iba? And patrabaho, ining pundong ini na pagkadaradakula, kung pwede man lang yung magibuanin paagi, magsubli na lang yung kamuning lisensya. Magsubli na sana kamuning lisensya, taka muna, kita na ang manginabang. Yan na sala sa parte mismo kan lokal na gobyerno, mga tukang. Sana, mabaklian mga arog po kani. Tadaing data, imbis na ikaka-asenso, kan mga namamanwanin uli kan pundo na nagigikan sa gobyerno, mga tugang napapaduman sana sa bulsa ka nagkapirang mga opisyalis. Bara mga tugang pasadaan tadawan linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Asa linya si Busuka Isminda. Busuka, maray na aga sa imo kamin. Salamat Daniel, maray na pagkaaga sa mga parantapay. Baka kaulitan ko niyan ang PCR kan Kalabanga PNP. Ini mapadapit duman sa nangyaring taragaan din sa Kalabanga. Oo. Iluang irido Oo. Aramon tang istorya ka ini. Nalingawan ko lang si pangaran ni Sir. Tay ko na isurat. Hapoton ta na lang. Sir, maray na pagkagalay po kita sa BBS DWLP. Diyos maray na pagkaaga po sa Indo, sir. Asin sa gabos po na nagdadangog sa Indong programa. Opo. Ano po nga ni Sir si first name mo, sir? Ako po pala si Police Staff Sergeant Arjun Well Fernandez Sadyak, ang Kalabanga Municipal Police Station. Okay, sir. Sir, igdi po kita sa ginigibo nitong investigation sa nangyaring taragaan dyan sa Kalabanga. Ano po talaga si pangyayari kayo? Nita nagkakapirang persono baga ang involved di? Diyos maray na aga po liwat. Base po dito sa tambuyang spot report ka sa mga investigador, kasubanggi po, nag-report po ang sarok sa mga concerned citizen sa igdi sa Tambuyang Estasyon na di umano nagkakaigwadaan dispute sa barangay Santa Cruz, wherein pag duman po kasumbuyan tropa nagresponde is totoo man po, and yung ano po yan nagkaiga po ng hacking incident po duman sa barangay. Hello sir, Sir Staff Sergeant, si first name mo po sir, si pangaran mo po tabi sir, kompleto. Police Staff Sergeant Arjun Well Fernandez Sadya. Arjun Well po, Arjun Will. Opo, W-E-L po ang hurihan. Oo, Arjun Will F. Sadya. Hernandez po. Opo, Fernandez Sadya. Fernandez. Opo. Oo. Sir, ano talaga si kausa? Ano po si pinaka-ugat kan insidente nin taragaan po dyan? Bale sir, base po rin sa kalap na informasyon sa mga investigador, ini po udang mga biktimang ini, as in ang suspect, bali nearly relative man po sinda, pero bako man sinda kasi nga nito, magkapalumanak man nga ni. So magpirinsan. Hindi po, kasi stepfather po ninda ang sa indang, ang sarot naman nagtutugbong kan sa indang relasyon, stepfather. Ngunyan, ini po palang si victim 1, si, pangaranan ko sir? Sige na sir, pangaranin na itong mga biktima. Victim 1 na si Sir na Raymond Salazar Desos and si Sir na Edgar Salazar, may mga nainutang kulugang buot. Kumbaga, may dati ng kulugang buot sila. Victim 1 and victim 2. Hindi po, si suspect sa kasi victim. Iyo, sige po. Si victim 1 po sa kasi suspect 2, iyo po may dati ng mga kulugang buot, kan nainutang mga kaaging mga bulan, mga panahon na rin kaya. And ganyan po, siguro po, mayo sa lugar ining suspect, nabaritaan po nila na ang tugang na sabi dahil man yan na sigurado, sabi kesyo inuuragan po daan ni victim 1 ang sa indang tugang. Kaya man, siyempre, ang sa indang tugang,
dumaan. Nagduman man sa sinasabi nag-uurag sa sa tugang Linda. Ngunyan po, nagkaigwaning heated argument, nagkaigwaning mainit na pagtatalo. And nauli po sa suruntukan hanggang sa haramunan, nagpuruan ng armas and nakaabot po sa pangyayaring magpuruan na ning sundang asin tubo. Yun po yan. So, nagpadagos po si pangyayari hanggang sa nagkaiga po ng biktima. Yun na po si victim 1, si victim 2, and victim 3. So, sa ngunyan po, sa mga biktima po, nagsuffer po sindaning ko. Nagsustain po sindaning mga tama, yung taga at yung takol ng tubo sa iba-ibang parte kan sa endang lawas. Tayo, tapos po sa braso, sa kamot, sa hita. And sa ngunyan po, sa mga biktima is nagpaparahay po duman sa Bicol Medical Center. Sir, itong sinasabi mo po na tugang ka na suspect, saro ito sa mga suspect na nantagaan. Iyo po. Oo. Saro ito sa mga tugang ka na suspect. Itong sabing ngaya sinuntok, saro to sa mga suspect man. Bago po. Iba man po. Iba ito. Da ito kabali. So, duwang... Oo. So... Hindi po ang sinasabi ko po, itong sinasabi nila, naging biktima mo po si Barney Brunzal Dosa. Si victim 3 na po yan. Naging biktima po, nag-aawat man po siya. Dapat medyo na hagop-hagop man kami. Tugang yan kan mga suspect. Iyo po. Iyan si sinasabing binanog. Sinasabing binabanog da. Iyan. Oo. Iyo po. Oo. So, digdi, gustong sabihin, duwang tugang, apwera kaning sarong ini, duwang tugang ang nagsugod. Yes. Oo. Sa pagsugod ninda, dati na sindang may darang sundang. Mayo pa. Ayo, oo. Mayo naman po. Nagkaiga po kasi ng argumento sa luwas, yung mga nagka-initan pa man, tapos nagsuruntukan pa bago nakarabot dumalang sa rundangan. Sa inagkuang sundang po, tabi? Talibasa man po siguro, may mga kanya-kanya man siguro sundang, nagturulian sa haro, nagturuan ng sundang, nagbaralikan. So ano ni sir, sarong compound lang ini? Bako po sir, bako po. Rayo man ang distansya. Bako ma'am po. Hari man sana po sir ang distansya. Bako karapit bahay man sana. Iyo. Oo. So ang ano ang rason sa ano si rason kunta no ta dati na pong igwaning disliso ini yung suspect sa itong mga biktima po tabi sir? Hello, sir. Sir. Ano po si pinakaugat kan pinunan kan da ipagkakairintindihan kaniyo pong biktima and suspect po tabi, sir? Itong pinakaugat ano po si dainin da pagkakairintindihan na nag-abot po sa diskusyunan, suruntukan and nag-abot sa taragaan? Ayo po, sir. Ang sabi ko nga po, sir Subago, may dati na po sundang alitan. Ano po yan? Ano po yan? Yung may dati na po sundaning alitan, tapos po, yun yan po, dahil man pong problema sa alitan nila, dahil man sila nagkakaiguan ng encuentro. Yun yan po, dahil po sa nagkakaiguan sila ng dating alitan, nabaritaan nila na si kaalitan nila, sabi, inuuragan ng tugang nila. Dahil, ang gusto ko sabihin, itong dating alitan ninda, itong dati nindang dai pagkakairintindihan. Hindi na po tumatimbag, sir, sa ngunyan. Nagkakandak pa po kami ng thorough investigation. Iyo. Oo. So, itong duwang suspect na dakop na po, tabi, sir? Iyo po. Oo. Na, ano po ang posibleng i-file tang kaso laban digdi po, tabi? Base po sa tama kang sa endang mga biktima, pwede po maglaong po ito sa serious physical injury, depende po sa gravity kang gravity kang violation. Halimbawa po ngayon, kung mag-sustainer ito ng malaag sa alangayan sa iyang buhay, ito pwede po ma-elevate pa sa mas halangkaw na level. Yung kan na prostrated homicide. Siguro, makikapile po siguro naman is
serious physical injuries. Iyo, itong pwedeng prostrated homicide, prostrated Yes, kaya. murder Depende ta. pa po yan sa resulta kang investigasyon na kinakandak po sa mga investigador. Iyo, kung hilingon po baga, garo nagpuli, so plano niya na talaga na tagaon ta nagpuli, nagkuaning sundang. Iya po. May intensyon na talaga siyang gibuon na krimen. Ano po? Sir, sa insim, tama kaniyong, sabi mo seryoso si mga tama. Saan po si mga tama kaniyo? May tama po sa payo, may tama po sa braso, may tama po sa hita. Grabe. At may mga pinagpukan po ni tubo. Pero itong, kuyan, itong duwa, dai man nakulugan kadtong kuyan, kadtong mga biktima. Hindi po kayang biktima, sir, medyo nakainom, kaya siguro dahil man naka. Iyo. Kaya dahil nakatago na maran. Iyo. Oo. So yaw na nakakulong na si duwang suspect, ano tabi, sir? Iya po. Na-recover nindo itong ginamit na mga armas po, tabi, sir? Iya po, sir. Iya po. Okay. Sir Arjun Will, salamat po tabi, sir. Maray na aga po tabi, pasensya na kan na istorbo mi sa indo. Ano po? Salamat Sige lang, po. sir, sige lang, sir, sige lang. Okay, salamat po tabi, sir. Salamat. So Sir, pwede yan. po maraman si pangarap po garin nito, sir? Ako, si Junel Cuba ako, sir. Junel po ba kang BBS. BBA? Magat. Okay. Salamat po tabi, sir. Thank you po, sir. Good morning po, libat. Good morning po. Salamat po. So, iyan na mga tugang. Ano po, dating day pagkakairintindihan, magsaradiring tao man sana, napuli po mga tugang, digdi po sa taragaan. Hirak man kan mga biktima. Itong saro, tugang palang katong duwang suspect, mga tugang, tugang nagsasaway, itong saro, ngayon, hermano, dai mo naman, tama na, kundi mayo mga tugang, talagang kuyan na, siguro darana ka na pagiging emosyon, kang grabing emosyon, kaanggutan, dinagos na, pati si tugang nataga. Kaya kung minsan na masakit ini yung day pagkakairintindihan, yan mga dire-diskusyonan, masakito na maraya na mga tugang. Dapat mga dire-diskusyonan na pagkatapos hagad tulos nin suri si Saro, ariglo ron tulos, tanganing day mapuli sa mga araw po kaning mga insidente. Ang kadaklan kaya kalimitan sa mga diskusyon na mga tugang, napupuli iyan duman kung minsan na nakainom sa erinuman, kung daiman sa mga pagrurugaring, magsaradiring tao man lang, araw kaya na nangyayari. Pero kung may mga dikit-dikit man lang na problema, dapat ayusun na. O kung sa kada perming kung nag-iirinuman ka mo, sa kada partner, irinuman nindo, perming ka mo nagkakadiskusyon, di na ka mo magharampangan, dahil na magkarampangan, tanganing naiibitaranan mga araw kaning mga sitwasyon. Pag may nagagda sa indo, ngaya, irinuman kita, dahil na, abo ko na ta, madidiskusyon na naman pagkatapos. Di maray, maray sana kung digdi mga tugang nagiinom-inom, pagkatapos sige sana ang kurukaranta, sige sana anda ngirisingisi, okay lang yan. Pero itong maabot sa punto, na madidiskusyon na ay di na kamukayan. Pag nangyari yan sa kada ampang nindo, nakaduwang bisis na kamong arampangan, sa inot na arampangan nindo, nagkadiskusyon na kamo. O ikaduwang ampangan, nagkadiskusyon na naman kamo. Sa ikatulo, dai na tabaka pag nautro yan, na-recall na naman na taragaan ang luwas kayan. Araw kaya, taga kuyan-kuyan na taga ingat-ingat na mga tugang. Taga litik-litik na. Daog lang yung katong barkada ko. Si barkada ko, ako ang kumparainom mga tugang. Dahil nga ko nagiinom. Si barkada ko mga tugang, inom niya, pag nahihiling niya ng may tama-tama na, nalitik na,
nadulag na. Dahil na nagpapaaram sa grupo, mairilingan ka mo kayo, aga na. Araw kaya ng maray. Araw kaya ng maray. Pag na kaya, pag nailing na medyo balanban na, dulag-dulag na. Kaya lang, pag ginaanap siya kanda sa iyang mga barkada, sa ina nga, uto na baga nga, naglitik na. Pero ang importante, nakalikay ka. Nakalikay ka. And ara mo, kung gurano anda kaya mo sa pag-iinom. Araw kaya na dapat. Araw kaya na kinakaipuhan. Pag day na kaya, turugin na, dulagin na. Bahala na ngantig ka mo dyan. Alangan man ngantig nga magpaaram pa ko sa Indo. Pagkatapos, pupugulan nindo ko, papainom pa nindo ko. Iday ko namang garo kaya. Sip ka na. May intindihan man yan ka na sa imong mga kahampang mga tugang. Bueno, para gusdagos kita, rigdi po sa laog ka na sa tuyang programa. Ano oras na po, igwara kita mga tugang ninda. Oras na 15 minutos na lang. Madali na mga tugang alas 10. Abaan ng rikas ka na sa tuya pong oras. Marikaso na maray. Alagad, may signal sa satuyang kapartner. Mabulta kami pagkatapos lang po nin pagirumdum. Ang Syudadano. Ano mga tugang para gusto kita digdi po sa laugan na programa. Oras na po ikwara kita mga tugang nin 12 minutos na lang. Alas 10 na po nin pagkaaga naman sa mga kababayan ta. Good morning mga tugang. Sa mga yaon po sa lado nasyonal, si President Bongbong Marcos Jr. Ang sa tuwing presidente, naglalaom po mga tugang na maipapasunod na sa masunod na taon anda pagbalik sa dati pong school calendar ninhuli po kan makakamaray ni sa mga estudyante mga tugang. So iyanda ginibo kan na presidente anda sa iyang pahayag sa sarong press conference kanda mga miyembros kanda media national po duman sa aparte kan Manila kung saan digdi sabi niya dapat na ako naglalaom na magigibuanin na aksyon kan Department of Education na maibalik na sa dati pong school calendar na pagbalik kan klase para po sa 2024-2025 school calendar mga tugang. Saro sa pinagpadatulan kana presidente sa iya pong press briefing mga tugang sa press conference iyo and sobrang init kana panahon pag minaabot na po ang bulan kana Abril. And digdi po mga tugang si mga nakakaabot pa sa iya na mga impormasyon na dakol na po ni na mga estudyante, mga tugang ang nagkakadirismayo ninuli po kan na init kan panahon. And dakol naman na mga estudyante ang sinasabi po mga tugang na dai nakakalaog sa saindang klase ninuli po kan na nagkakaigwaan na mga ini ni na hilang. Si iba inaaratake po kan na sa indang asma o hika. Dagdagan pa dyan, kanda an iba hararayo sa mga eskwelahan and an iba po dyan, mayo nin pamasahe, nagbabaraklay lang. Tangani pong makaduman sa inda mismo na mga eskwelahan para maka-attender nin klase. So, ang sabi kan presidente, da inaangay and panahon kan na Abril para po magpadagos sa pagkaklase and mga tugang nyatong estudyante. Kadaklan dyan, itong mga elementary, yaon pa lang po mga tugang sa elementarya, masakiton na maray para po sa sainda, arog po kaning kamugtakan kan na panahon. Kung ang mga high school student nga ni partner,
kung ang mga high school student digdi po sinasarakitan, iniirinitan, may mga nagkakadirismayo, may mga naghiri lang, mas lalo itong mga iyaon sa lado kan elementary grade. Ano? Tayan, mga aki pa po yan. Ano po? Mga aki pa ini nga iyaon sa lado kan elementary sa high school man. Ano? Isipon mong nag-iedad ka, 7 anyos, 8 anyos, abot, sabihin tanga 11 anyos ta elementary. Ano? Sabihin tanga 12 anyos ta elementary. Iiyan na mga tugang, anda 12 anyos, an iba dyan, mga purog, ano, maniniwang rababa, ano po, saradit ang mga lawas. Kita bagang mga Pinoy naturalista sa tuya, mga kadaklan, mga purog, pagkatapos saradit ang mga lawas, bako man kitang araw kan mga Amerikano. Ano, so although digdi mainit sa satuyaan na kamugtakan kan na panahon, bako man kitang araw kan mga Amerikano na maski mainiton ang kamugtakan kan panahon, nakabatad dyan sa saldang, nagsasanbating, bako man kitang araw kayan, ano, naugmahon sinda, digdi sa tuya, maski gurano an init kan na panahon, tuod kita kayan, pero tinataramaan kita kaniyo pong mga araw kaninga sistema nin mga helang mga tugang. Ano? Lalong-lalo na si maluluya na resistensya. So talaga po, siguro, panahon na dai nababagay, digdi po sa satuyang lugar. Anda bulan ka na Abril, mga tugang na dapat bakasyon si mga estudyante, si mga aki. Although nagtatagarlakwat saman lang yan sa panahon ka na Abril, pero rayaon man lang yan dyan sa bisinidad ninda na pag oras ka na, init ka na saldang, nabaralik yan sa arong ninda. Ano po, kung mainit ng maray. Pero sa eskwelahan na mga tugang yaong ka dyan, unventilasyon ka na classroom, grabe. Tapos kulang pa. Ano ba dyan, mayo ni na kisami, arababa pa, building. Ano po, surusuan pa kamo dyan sa laog kan klase ta. Ako unyato sa dae, mga tugang, bilang kan estudyante kadakol. And classroom na kinakaipuan kan mga estudyante sa paglaog ninda sa klase kadidikit. Kaya, ang ginigibo bagangunyan kan DepEd, tangani na digdi po malaog, tangani na maakomodar ang bilang kan mga estudyante, digdi po sobra na sa bilang na dapat yaon sa laog kan classroom. Dapat ang pinaka-maximum na estudyante sa laog kan sarong classroom na tinutukdoan na mga tugang kan sarong maestra, dapat 30 pupils lang, 30 lang na mga estudyante. Ingon yan haros dubli, inaabot ning 50 sa laog kan na classroom, susurok-sukan, mainit. Electric pan, kung may electric pan man sa diton, ano po, iyo bagayan, ano ba mayo manin na electric pan, tamayo manin na pang sustiner, sa pambayad sa kuryente. And iba niya itong mga eskwelahan, lalong-lalo na itong mga iyaon sa remote na mga lugar, mga tugang, and mga iyan, niluri po kan mayo manin na source of income, and mga eskwelahan, and mayo manan na isusustiner na pang kontribusyon ang mga miyembros kan PTA, tayaon nga ni Sara yung lugar ano po, mga tios man, mga tios. So, mayo po sindaning electric pan. So nagtsatsaga sa arog po kaya na init kan kamugtakan kan panahon. Nagraralakaw pa yan. Iyan mga yaon sa bukid, iyan mga yaon sa puwera nga mga lugar, nagraralakaw pa yan na makaduman lang sa saindang mga eskwelahan na mga tugang. Pero mo sa arog kayo na init kan na kamugtakan kan panahon, grabing sakripisyo ang pinagigibo ka na sa tuyang mga kaakian. Kayahon daw yan, matagal daw ang mga kaakian kayan. Siyempre dahil mga tugang. Kaya ang iba dyan, napipirita na sanaan mga magurang na digdi po mga tugang, papaltaon, paabsinun.
ana sa indang mga aki ninulitan na ihirak sinda ta digdi po grabe an init kan na kamugtakan kan panahon ngunyan. O pag kun minsan kun bako man mainit an kamugtakan kan panahon, mauran. Ano po? Mauranan kamugtakan kan panahon. So yaon dyan na dahil po yan nababagay sa klima kana sa tuya pong nasyon and school calendar ngunyan na mga tugang na sagkuda sa bulan kan Hunyo may klase. Ano? Dahil po yan. Dahil kita dapat nagpapararog-arog sa ibang nasyon. Magsadiri kita. Ano? Dahil kita dapat na mag-arog duman sa Estados Unidos de Amerika, mga tugang o kundaiman. Ano? Nai-influensyan kaya kita kan na ibang mga nasyon kung ano sinakatudan ta, asin kung ano si klima digdi sa laog kan na Pilipinas, iyo an gibuhon ta, iyo an i-implementar ta, para arog-arog kita duman sa sainda, an summer duman sa sainda, September, ano? September, kaya nga may kanta, when summer is gone, September is when summer is gone. Ano? Iyan ang summer sa inda. Kaya pag-abot man kan September, hindi mo nahiling pag-abot ka na September, bulan ka na Agosto, September. Kadakul kita ding mga foreigner digdi. Ano po, ninhuli ta mga tugang dumanda sa sainda, summer, bakasyon sa sainda duman. Ano? Pagkatapos si mga OFWs dahil mo nahiling kapag may okasyon, piyesta digdi sa naga, rayaon. Ano po? Iyan na dahil kita pagparaarog-arogon ana Estados Unidos de Amerika, dahil kita magpara-pa-influensyang gayo dyan, pero dahil man kita magpa-influensya sa mga tugalsik. Ano? Taan mga tugalsik, mga tugang, iyan kinakaramkam na sa tuyang pag-sasadiri. Ang inuurulayan tadigdi ang pagkaklase. So napapanahon, tama ining desisyon ni President Bongbong Marcos na dapat asikasuhon kan Department of Education na maibalik na po sa dati iniyo pong school calendar para sa 2024-2025 mga tugang na maibalik na sa bulan kana June ralaugan na tulo sa klase. No? Tanganing pag-abot kan bulan kan katapusan kan Marso, graduate na, bakasyon na, mga estudyante sumaabot man ang bulanin tag-init, bulan kan Abril, mga tugang ang summer season, maabot man digdi sa tuya, bakasyon na ang mga aki. Daina, magpaparatios pa kan grabing init kan na panahon. Ano po? Dyan po mga tugang, komportabli, mga aki sa arog po kayo na sistema kan school calendar rigi sa tuya, ninuli kan influensya kaniyong mga kano, gusto taman ang pagparaarugon, ano po, nadaiman, bagay digdi sa tuya. Garo yan yung K-12, ano, ang K-12 mga tugang, although ang sabi kan iba, pag inaput mo ang DepEd, dakulang tabang da ini. Pag inaput mo ang mga magurang, ay mayo man nga napakinabang yan. Ano? Pag hinapot mo si mga estudyante, nakanood ka, taan sabi ninda, pag nag-graduate danin na K-12, automatic, may mga skill ka na. Aputon mo itong mga nag-graduate nin K-12, skill mo, tanganing makapagtrabaho ka na, uda man, iyan ang katotohanan kayan. So, nai-impluensya kaya kita, kan ibang mga nasyones na daiman bagay sa tuya urog na kan Estados Unidos de Amerika. Bueno, mga tugang, mapaaram-aram na kami, inaabot na kita nin oras nin pamamaaram. Digdi po sa laog kan na programa nga Ciudadano ni Manager Bibot Calleja. Alagad antes kayan, mga tugang, uya po sa tuya pong delivery ngunyan. Kawikaan na 22 sa 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkasiya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. So, kawikaan na 22 sa 6. Mga tugang, sa pangaran ni Station Manager Bibot Calleja,
asin na yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta mga tugang si Sir Stephen Pabis asin man siyempre ako po si Pitik Junel Cuba mabalus po kansedo pong pagantabay salamat po mapasatuya po lugod an biyaya asin an bendisyon kan mala Diyos basta bareta sigurado Ang Syudadano. BSFM